Son of God and living Word, Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful
Buhay mong kaloob, O Diyos, ginamit sa kasamaan, lumayo sa iyong kalooban. Nasadlak sa kasalanan, iyo pa rin tinulungan. Salamat po sa iyong kabutihan. Sa iyo lang naranasan ang tunay na pagmamahal, O Diyos. Wala kang katulad, di ko sasayangin pag-ibig mo sa akin. Buong pusong awitin, minamahal kita, minamahal kita, minamahal kita. Sa buhay ko, O Diyos, wala nang ang iba. Minamahal kita, minamahal kita. Sa buhay ko'y wala nang ang iba. Salamat sa iyo, Panginoon, binigyan mo ng liwanag. Ang buhay ko'y nasa kadiliman. Katotohanan mo'y nagpalaya, sa akin nagbigay ng pag-asa. Ikaw ngayon'y aking paglilingkuran. Sa iyo lang naranasan ang tunay na pagmamahal, O Diyos. Wala kang katulad, di ko sasayangin pag-ibig mo sa akin. Buong pusong awitin, minamahal kita, minamahal kita, minamahal kita. Sa buhay ko, O Diyos, wala nang ang iba. Minamahal kita, minamahal kita. Sa buhay ko'y wala nang ang iba. Sa buhay ko'y wala nang ang iba. Alam mo, sabi ng 1 John chapter 3, napakadakila ang pag-ibig ng Diyos na ganun na lamang tinawag tayo na kanyang mga anak at ang kanyang mga minamahal. Wow, God, thank you, Father in heaven. Di mo tiningnan ang kahapon namin, kundi tinitingnan mo na ang dugo ng iyong anak na si Kristo Jesus na naglinis sa buhay namin. Sabi ng Hebrew chapter 9 verse 7 na dugo mo talaga ang nagbibigay buhay. At dahil sa dugo mo, Panginoong Jesus, nilinis mo ang maruming buhay at pinatawad na para bagang di kami nagkasala.
Salamat sa biyaya mo, Ama. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ng Panginoon sa buhay mo, Sister Evelyn. Napakabuti ng Diyos, napakagaling ng pangarap ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga talagang, dahil ang Diyos talaga ay tapat kahit kailan. Sabi niya, kahit di tayo tapat, tapat pa rin siya. Kasi interesado siya na ang kanyang kalooban ay matupad sa atin. Ang pinakapuso ng Diyos ay ang kanyang kalooban matupad sa atin. No? Kaya nga sinasabi na talagang ang buhay ay hindi yan laro. Ang buhay ay di biro-biro. Ang buhay, kaya tayo kumakain dahil buhay tayo. Hindi tayo buhay para kumain. Kaya tayo kumakain dahil buhay tayo. Buhay ka muna. No? Hindi yung dahil yung pagkain ang bumubuhay. Kundi talagang buhay ka muna, kaya ka kumakain. At hindi tayo kumakain para mabuhay. No? Kaya buhay ka muna, kaya ka kumakain. Kaya resulta lang ang dahilan bakit ka makakain dahil unang-una binuhay ka. Kaya dito, maintindihan natin dahil ang buhay ay hindi biro-biro, di rin laro. Ang buhay din, kung dapat nating makita ay walang iba kundi ang buhay ay di mapipigilan ang pagbabago. No, lahat ng nakapaligid sa atin ay nagbabago. Yan ang pinakamatindi na di natin pwedeng pigilin sa buhay na ito. At hindi rin natin pwedeng pigilin ang oras kasi kahit wala ka, ang oras magpapatuloy. Ang oras ay magpapatuloy kahit wala ka, ang oras ay tuloy-tuloy. Hindi mo pwedeng baguhin. Talagang magpapatuloy yan. Kaya kung magpapatuloy yan, ang Diyos ang nakakaalam ng plano para sa iyo. Kaya ang Diyos may plano sa iyo. Diyos talaga ang may plano sa iyo. Now, manalangin tayo na ang Panginoon, bigyan tayo ng iba yung lakas. Kasi itong aking pagninilayan ngayon, kailangan talaga mapihit ang ating kaisipan. Mapihit ang ating kaisipan, yung isip na pihit sa Diyos. No? Pusong pihit sa Diyos. Pusong pihit sa Diyos. Yan ang ating pag-uusapan. Kasi alam mo bakit? Kung ating pong pagninilayan sa Romans chapter 8, verse 34 to 39, mapapansin nyo po na ang Diyos ay talagang sa panggitan ni Apostol Pablo, binanggit doon ang mga pangyayari sa buhay, di ba? Binanggit doon ang mga pangyayari mula verse 34, who is the one who condemns? Christ, he who died, yes, rather, who was raised, who is at the right hand of God, who also intercede for us. Kita nyo po, no? Sino ba talaga ang nagkukundina? Sino ba talaga? Si Kristo nga, nabuhay na mag-uli, namatay, nabuhay. Yes, totoo. Pero siya ay nabuhay na mag-uli. At na ngayon nakaupo sa kanan ng Ama, na kung saan ay patuloy na namamagitan sa atin, sa Diyos Ama at sa tao. Andoon siya who also intercede for us. Siya ang namagitan sa atin. Tapos verse 35, who will separate us from the love of Christ? Itong pandemic na to, sino ang makapagpapahiwalay sa atin sa katapatan ng Diyos sa pag-ibig niya sa iyo at sa akin? Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Sabi niya, who will separate us from the love of Christ? Will tribulation, kahirapan ba? Mga pag-uusig ba? Or distress? Or persecution? Or famine, kagutuman? Or kahubaran? Or nakedness? Or peril? Kumbaga peril o walang kasiguruhan o kapahamakan? Or sword? No? Ang sabi niya rito, just as it is written, for your sake, we are being put to death.
all day long. Dahil sa iyo, kahit sila Apostol Pablo, dahil sa iyo, ang kalungkutan sa amin ay kagalakan sa inyo. Ang kahirapan sa amin ay kagaanan sa inyo. Kaya nga sabi niya, for your sake, we are being put to death all day long. Di lang si Kristo Jesus, kundi yung mga nagmamahal. Nagmamahal, parang mga magulang dito. Na mga magulang, bago ka mahirapan, anak, ako muna ang naghirap para sa iyo. So we were considered as sheep to be slaughtered. Katulad kami ng parang tupa na kung saan ay dadalhin sa katayan. Talagang mapabuti lang tayo. Mga kapatid, meron po talagang tumayo in our behalf. Di lang talaga si Kristo ito na nakaupo sa kanan ng Ama, kundi yung mga tao ring nakipag-isa kay Kristo na ang isip ay pihit na pihit sa Diyos. Pihit na pihit sa pangitain. Pihit na pihit sa kanyang mandato. Pihit na pihit kung anong puso ng Diyos sa iyo at sa akin. Sa gitna ng pandemic na to, kung talagang ang ating puso ay pihit na pihit, mga kapatid, may napihit na una para sa atin. May nagtiis na una para sa atin. Oh, hallelujah. Sabi sa verse 37, but in all these things, we overwhelmingly conquer through Him who loved us. We overwhelmingly conquer through Him who loved us. Mga kapatid, ganyan katindihan. Sabi sa verse 39, for I am convinced that neither death, walang kamatayan, buhay, anghel, principalities, nor things present, nor things to come, yung mga nangyari ngayon, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Tayo manalangin. O Ama na nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo. Kami po ay naniniklod sa iyo, nagpapakumbaba. Umaamin, Panginoon, na kapos po ang aming kaunawaan. Umaamin, O God, na ang aming kaalaman, pinag-aralan, ay kulang at kapos. Sa gitna ng mga problema na ito, meron po talaga kaming inaamin sa aming sarili na kulang kung wala ka. O walang-wala kaming magagawa kung wala ka. Kaya, O God, I pray and we pray na ihayag mo ang iyong sarili sa amin. O God, Holy Spirit, bigyan mo kami ng isipan at pusong pihit sa iyo. Pihit sa kalooban ng Ama. Pihit na pihit sa salita ng Diyos. Kaya Lord, salamat sa kakayanan. Salamat sa kaunawaan. Salamat sa kaliwanagan ng iyong Espiritu na ipapaliwanag mo sa amin ng gusto ang mga salita mo. Ipapakilala mo ang iyong sarili sa amin. O Lord, salamat, purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, at labos naming sinusuko sa iyo ang pagkilos, buhay at pagkatao namin, Panginoon, pagkat naniniwala kami at nagtitiwala kami na sa piling mo mayroon kaming katiyakan. Sa piling mo mayroon kaming kaligtasan. Sa pangalan mo, ang imposible ay magiging posible. Purihin ka, Lord, sa umagang ito, sa araw na ito, anumang panahon meron kami, pagkat ang panahon ay ikaw sa buhay namin. Kaya sambahin ka, Ama, at luwalhatiin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at siliwanag ng presensya ng Espiritu Santo. Amen at amen. Mga kapatid, purihin ang Diyos sa mga salita niya. Yung nga, di ba, sabi sa verse 37, sabi niya, yet in all these things, no?
Yet in all these things, we are more than conqueror. No? But in my versions in ESB, but in all these things, we overwhelmingly, no? Tingnan niyo po yung word na overwhelmingly, conquer through Him who loves us. Who loves us. Makikita po natin na sabi niya, yet in all these things, we are more than conqueror through Him who love us. Kaya alam niyo po, napakahalaga po talaga ang isipan. Ang isip po natin ay talagang ma-capture ng Panginoon. Ang isipan po natin, ang puso po natin ay liwanagin ng Panginoon. Kasi ang makakaunawa na ito, walang iba kundi ang nananalig lang po talaga sa Kanya. Ang mga nananalig sa Kanya lang po ang may kakayanan. Kasi kung iyong mababantayan sa 1 Corinthians chapter 2, sa mga walang pananalig ay foolishness sa kanila ito. Sa mga walang pananampalataya ay kahangalan sa kanila to, katangahan sa kanila to. Pero sa mga mananampalataya, kay Kristo Jesus ay buhay ito. Kapangyarihan ito. Himala ito. Kaya sinasabi ng Panginoon, we are more than conquerors. Pag sinabing more than conquerors, tayo ay decisive. Ito yung tayo ay decisive. So, ibig sabihin, tayo ay may pasya na tayo sa buhay natin. Pinapasyahan na natin, napagpasyahan na natin. Or isang klaseng na forma sa kalikasan natin, no, na forma sa kalikasan natin of a turning point. Yung na forma sa kalikasan natin na isang pagpihit ng panahon, kaya tinawag na more than conquerors. Yan ang meaning yan. Kalikasan ng pagpihit sa gitna, no, sa gitna ng krisis upang makita natin ang tagumpay at makaabante tayo, makasulong tayo na may tagumpay sa bawat sitwasyon, sa bawat pangyayari. Kaya nga, di na tayo talaga po laging magiging biktima. Di na po tayo laging masasabing wala tayong kapangyarihan. Di na rin natin pwedeng masabi sa ating sarili na lagi na tayong kawawa naman ako. No, hindi na po yun. Wala na po ang lingwahe na yan. Di na po dapat ang mangyayari na lingwahe na yan. Kaya sabi nga niya, sino ang makapaghihiwalay sa akin? Sinasabi ni Apostol Pablo dito, sino ang makapaghihiwalay sa atin? No, sino ang hahatol? Sino? Kasi si Kristo Jesus na namatay, yaong nabuhay na mag-uli sa mga patay. Siya talaga, mga kapatid, ang may hawak ng kahatulan. Siya talaga ang may hawak na pumapatag ng lahat ng yan. Nagtitimbang ng lahat ng yan. Bumabalansi ng lahat ng yan. Kaya sinasabi niya rito na ito yung namatay at naupo sa kanan ng Ama, na nasa kanan ng Ama, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Siya namang ang namamagitan dahil sa atin. Sino ang nagsalita nito? Si Apostol Pablo. Ito ang kanyang deklarasyon sa kanyang puso. At ang sabi niya, pati kami ay laging napasubo. Kami din ay napasubo. Na para kami ang mga tupang dadalhin sa mga slaughter area dahil lang sa mabuting balita na amin pong ipinagmamalaki sa inyo. Parang lagi kaming nasusuong sa kapahamakan. Mga kapatid, may nasuong na para sa atin. Sinuong na yan ng isang napakatinding mga tao na pihit ang puso sa salita ng Diyos. Pihit ang isip sa salita ng Diyos. Merong tinatawag na isang klase ng mindset, na ang meaning ng mindset, ang ibig sabihin ng mindset, fixed mind attitude. No? Fixed mind attitude. Yan yung isipan na nakapihit, nakatumbok talaga, nakafocus talaga. Merong tinatawag na single-minded talaga sila. Na wala silang ibang isinaalang-alang sa buhay nila, wala silang ibang supreme na pinaniniwalaan sa buhay nila, kundi at highest authority
na pinaniniwalaan sa buhay nila, kundi ang mga salita ng Diyos. Mapanaligan, mapagtiwalaan, na kapag tayo po'y magtitiwala sa gitna ng mga pandemic na ito, tayo po'y manalig na may Kristong nabuhay na mag-uli. Kasi sabi niya, sino ang hahatol? Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo. Siya talaga, hinatulan niya sa kanyang kamatayan ang lahat ng malas na namagitan sa atin. Lahat ng sumpang namagitan sa atin. Tinapos niya yan doon sa krus. Hinatulan niya yan upang huwag tayong hatulan. Huwag tayong maging biktima ulit. Huwag tayong maging talunan ulit. Hindi tayo laging magsasabing kawawa naman ako. O mga kapatid, napakahalagang maintindihan natin ang katayuan natin na yan. Isang laking katatayuan na yan na kapag mayroong nang tumayo sa atin na magitan para sa atin, then mapanaligan ito. Kailangan lang po talaga na maipihit natin ang ating puso dito. Kaya nga sabi nga sa, di ba, sabi sa 1 King chapter 18:21, hanggang kailan kayo na lalakad ng dalawang opinion sa buhay? Hanggang kailan kayo lalakad ng nagdududa sa Diyos? Hanggang kayo lalakad ng magdadalawang isip? Hanggang kailan kayo mangangatwiran ng dalawang side sa buhay? Hanggang kailan kayo maging ganyan? Kaya mga kapatid, sino, sabi niya sa verse 35, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? O, tingnan mo. Katindi niyan. Itong pandemic ba nito? Sabi niya, ang kapigatian ba? O ang kahapisan ba? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang taba? Ano ba ang makapaghihiwalay sa atin? Ito bang nangako sa atin sinungaling? Ito bang nagsalita sa atin sinungaling? Di po. Siya po'y tapat. Kaya sabi niya, gaya ng nasusulat sa verse 36, dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw. Nasusuong kami sa kapahamakan, sabi ni Apostol Pablo. Kami ay nabilang na parang mga tupa, no? Na mga tupa na dadalhin sa patayan, dadalhin sa slaughter area. Sabi niya, walang makapag-iwalay, wala talaga, hindi, kundi sa lahat ng bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay, sa mga mananagumpay, sa pamamagitan niya umiibig sa Kanya. Alam mo ba, magiging matagumpay tayo dahil sa tayo ay umiibig sa Diyos. Yan po ang susi eh. Tayo ay higit na mananagumpay. Ang mga mananagumpay na tinutukoy ay yung nagmamahal. Huwag pong putulin natin yan. Huwag po nating putulin. Mayroon pong salitang ang mga nagmamahal. Ang sinasabing higit na mananagumpay ay ang mga nagmamahal. Kasi sinasabi yaong umiibig sa Kanya, meron po talagang pagpihit ng puso. May pusong pihit na walang makakapag-iwalay sa pag-ibig na yan. May pusong pihit na ang Diyos talaga pihit ang puso sa iyo, na di nito makapagbabago sa Kanyang pangako, pangarap, pagmamahal sa iyo. At dahil sa meron siyang single na isipan ng pagmamahal sa iyo, inabot niya hanggang cross. Inabot niya ang cross. Umabot siya doon. Namatay siya para sa iyo. Dahil sa pag-ibig lang na yan sa atin. Diba? Dapat gayon din naman. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 1 and 2 na i-imitate natin ang Diyos. At paano tayo mag-i-imitate sa Diyos? Sa pamamagitan ng verse 2, walk in love. Lakaran natin ang pag-ibig na yan. Lakaran natin kung ano ang pag-ibig na yan. Yun yung pag-ibig na meron ang Diyos. Kaya napakahalaga na maintindihan po natin yung pag-ibig na yan.
Kasi bakit? Dahil sa Kanya, sa mga nakikipag-isa sa Kanya. Kasi na-overcome niya na yan. Na-overcome niya na yan. Kaya sabi niya, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, sabi ni Apostol Pablo, na kahit kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa buhay ni Kristo Jesus, na nakapaloob sa buhay ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Wow na wow. Wow na wow. Kaya masasabi ko mga kapatid, kailangan pong mapihit ang ating isipan mula sa biktimang kaisipan patungo sa mapagwaging kaisipan. Yan yung una. Kailangan mapihit ang isipan natin mula sa isipang biktima, mula sa isipang kawawa, mula sa isipang kahabag-habag, kahabag-habag, kawawa, kahabag-habag, kawawa, biktimang kawawa. No. Doon tayo, number one, mula napapihit ang ating isipan mula sa pagiging biktima patungo sa isang mananagumpay. Kasi ang isipan ng mga biktima, mga kapatid, ay laging ini-interpret nila ang kanilang karanasan kahapon. Yan ang kaisipan ng biktima. Lagi silang nag-iisip ng kanilang kahapon, lumilingon ng kanilang kahapon. Mga kapatid, sabihin ko sa iyo, ang kahapon mo is a dead thing. Huwag mong buhayin. Patay na po yan. Walang maitutulong po ang kahapon mo. Walang nag-aararo ng lingon. Yan ang isipan ng isang biktima. Laging paulit-ulit ng kanyang karanasan kahapon. Buti kung mga magagandang karanasan, ang madalas pa namang maalala ay ang karanasan kahapon na pangit. No, hindi na tayo doon. Kailangan mapihit ang ating isip kung ano ang plano ng Diyos. Ay kasi ang isipan mula isipang biktima patungo sa pagiging victorious. Doon na tayo sa pagiging victorious, from victim to victory. Mga kapatid, mag-isip tayo, pihit na pihit sa ating isipan. I have a plan for you, a plan to prosper you. Diyos ang may planong maganda. Ang totoo talagang planner ay walang iba kundi ang Diyos. Ang totoo talagang planner kundi ang maganda ay Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sa pangakalagayan natin na yan, bilang isang tao na di na tayo victim kundi tayo ay victor. Mga kapatid, buhay natin, di na tayo driven ng circumstansya kahapon. Driven tayo ng pangarap ng Panginoon. Driven tayo ng pangarap ng Panginoon. Driven tayo ng napakaganda mong pangarap. From victim to victor. Kailangan makita mo yan, mga kapatid. Malaman mo yan, makita mo yan, maintindihan mo yan. Kasi laging ang victim, laging nakatingin, nakatuon, at ini-interpret niya ang kanyang karanasan at kanyang karanasan sa kapwa-tao. Kung anong ginawa ng ng tao sa kanya, anong ginawang pangit ng nanay niya, anong ginawang pangit ng tatay niya, anong ginawang pangit ng kaibigan niya, anong ginawang pangit ng kapwa niya. Mga kapatid, hindi na makakatulong yan sa bukas mo. Kaya sabi ng Philippians 3, nililimot ko ang aking nakaraan. Ang pinakananais ko ngayon ay makaisa ko ang Panginoon. Sa kanyang kamatayan, sa kanyang paghihirap, sa kanyang tagumpay, sa kanyang muling pagkabuhay. Totoong may hirap. Totoong may pagtitiis. Pero yun ang pagtitiis na may bungang maganda bukas.
Tatlo namang klase ang pagod eh. Gusto ko makita nyo to. Tatlong klaseng pagod. Isang pagod na walang kinikita, pagod din yon. Pangalawang pagod, pagod na walang ginagawa. At ang pinaka nakakapagod talaga yung wala kang ginagawa. Nakakapagod yung wala kang ginagawa. Nakakapagod yung naghihintay ka ng wala. O kaya, gusto mong pagod na dalawang ganyan? O, pagod na wala kang kita. Tapos yung pangalawang pagod, yung pagod na wala kang ginagawa, nakakapagod yan. Oo, matindi ano. Ang tinding pagod yan. Oh. Saang pagod ka? Pangatlong pagod. Pangatlong pagod. Ito yung pagod na kumikita. Ito yung pagod na mabunga. Ito yung pagod na pawis pero may hinihintay na bunga. Saan ka sa tatlong pagod? Oh. Pagod ka sa kakalaro. Nung isang araw may balita, isang bata, laging nagpupuyat sa kakalaro ng computer. Oh, mga anak, wala pong mga naglalaro na nagtatagumpay. Kasi ang buhay ay hindi laro. Ang buhay ay hindi puro laro. Lalaruan ka ng kaaway. Iiputan ka ng malas sa buhay. Tumiyo ka, bumangon ka, pagkat binanggit ng salita ng Diyos, you are more than conqueror. You are a victor, not a victim. O, kailangan mapihit ulit ang puso mo. Kailangan makita mo ulit ang pangarap ng Diyos. Kailangan ma-renew ang iyong isipan. Kailangan, sabi ng Proverbs 23 verse 7, a person who refuses, tingnan natin sa Tagalog, ang isang tao, sapagkat kung ano ang iniisip niya, sa loob niya ay gayon siya. Kung ano ang iniisip niya, yun siya. Kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. O, sapagkat, bakit? Sabi sa Proverbs 23:7, a person who refuses to take responsibility for their life, excuses their actions, and blame others. At alam mo ba, ang taong hindi po, hinaharap niya ang responsibilidad. Ang taong walang pakialam, ay lagi po niyang inilulusot, gumagawa ng palusot sa sarili niyang gawa. At kapag pumalpak siya, naninisi pa ng iba. Naninisi ng iba. Sinisisi ang magulang, ba't daw siya nagkaganyan? Ba't ka nagkaganon? May malaki kang partisipasyon. Kasi napihit ang isip mo sa maling kapagkapihit. Napihit ang iyong pananaw sa maling pagkapihit. Kung napihit sana sa pananaw, meron ang Diyos sa buhay mo, conqueror ka na ngayon. Oh, hallelujah! Conqueror ka na ngayon. Mananagumpay ka na ngayon. Nananagumpay ka na ngayon. Di mo sana mararanasan yung ganyang paninisi na yan. Di po sana mararanasan ang ganyang hirap ka na mismanage mo ang lahat. Di mo sana mararanasan yan kung napihit sana ang isip mo sa puso ng Diyos, napihit sana sa pangako ng Diyos, napihit sana sa pangarap ng Diyos, ibang-iba ka na ngayon. Ibang-iba ka na. Sabihin ko sa'yo. Ibang-iba ka na sana ngayon. Kasi yung paniniwala mo yan eh. Paniniwala yan. Yang paniniwala mo na yan, yan ang nagdadala sa'yo. Alam niyo po ba na paniniwala din yung wala kang ginagawa? Paniniwala yon.
Ba't ka walang ginagawa? Kasi naniniwala ka, pag wala kang ginagawa, okay ka. Nakatindi mo. Oh. Ang sabi nga, wala naman akong masamang ginawa. Oo nga, wala kang masamang ginawa, wala ka namang mabuting ginagawa. Oh, you see? Oh, di mo alam. Nasa Santiago 4:17, ang taong nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, na hindi niya ginawa, siya'y nagkakasala. So, hindi pala lang ang gumawa ng masama ang masama. Di lang pala ang gumawa ng mali ay kasalanan. Kundi kasalanan din yung dapat niyang gawin na hindi niya ginawa, siya'y nagkasala. O asaan ka ngayon lulusot dyan? Kaya di ka pagtaka nung dumating ang pandemic na to na bulaga ka. Ang tindi na talaga yung backlog mo. Ang tindi talaga ng konsekwensya. Ganinang umaga, nag-usap kami ng mag-asawa. Binalikan namin nung edad namin na ako'y binata, siya naman ay dalaga. Ang sabi niya, kung pinabayaan niya pala ang sarili niya at hindi siya namili sa pangarap ng Diyos, hindi siya namili sa pinapagawa ng Diyos, hindi niya sinunod ang pamantayan ng Diyos, hindi niya pinasakop ang sarili niya sa standard ng Diyos. Baka kung bigla ang dumating tong pandemic na to, sulatok ang aming mata. Dilat ang aming mata na wala po talaga, walang kaani-ani. Ang sabi ko rin sa kanya, ganun din ako noon. Kung hindi po talaga ako namili sa kalooban ng Diyos, hindi po ako namili sa pangarap ng Diyos, di po ako namili sa gusto ng Diyos, baka dilat ang mata ko na naginip ako ng gising ngayon nung dumating ang pandemic na to. Kung wala akong tinanim, wala akong inani ngayon. Kung wala akong tinanim, wala talaga akong inaning mabuti ngayon. Dahil nagtanim ako ng mabuti noon. Nagtanim ako na nagtanim. Kahit yung iba na nakapaligid sa akin, ayaw magtanim, ayaw makipagsabay sa akin. Yung hindi sumabay sa akin ngayon, dilat ang mga mata nila. Ang sakit pa ng isipin, sabi nila si Pastor Dong, mayabang na, sabi ko, humabol kayo. Di ako pwedeng umatras. Kasi ang paa ko, hindi dinisign ng Diyos paatras. Dinisign ng Diyos pasulong. Ang mukha ko ay hindi dinisign ng Diyos patalikod tumingin. Dinisign ito ng Diyos ay nako mga kapatid. Dinisign ng Diyos tumingin paharap. Ang tainga ko rin, hindi dinisign ng Diyos makinig patalikod. Ang tainga ko'y dinisign na marinig ang nasa harap. Sabi nila mayabang na daw ako. Oo, pinagyayabang ko talaga sa kanila ang Kristong nakilala ko. Kasi kung ako'y sasabay sa kanila, hihilain nila, hihigupin nila ako hanggang magiging wala na akong dugo. Matutuyuan ako. Mga kapatid, sila ang humabol. Gayahin na lang nila. Ulit, humabol na sila ulit. Humabol na sila. Kung sila ay hindi sumabay sa akin sa step 0, di sila sumabay sa akin sa step 0 na ang step 1 ko ay Diyos. Mga kapatid, na ngayon nasa step 10 ako, nandoon ako sa step 10, pumasok sila sa step 1, which is God is the first. Meron na silang dapat na halimbawa na dapat tularan. Huwag na nilang hilain pa, paatras ang mga taong nasa unahan nila. Tularan na lang nila. Kaya sinasabi ng Hebrews chapter 6 verse 12, tularan ninyo ang mga unang mga magulang. Tularan ninyo sila. Kayong mga sluggard, huwag kayong tatamad-tamad, sabi ng Hebrews 6:12. Tularan ninyo ang mga taong ito. Kaya nga mga kapatid, ang tao talagang tumatanggi ng responsibilidad sa buhay nila. Lagi na lang nagpapalusot sa kanilang mga gawa.
Lagi na lang palusot na okay naman ako, ginigiit pa nila lagi. Pero bandang huli, nang pumalpak sila, isinisisi nila sa ibang tao ang kanilang kapalpakan. Yun ang masakit. Di nila alam kung bakit sila nagkakaganan. Kagagawan din nila. Di nyo ba alam na yung mga ganong galaw ay paniniwala din yun? Mas pinaniniwalaan nila ang negative. Pinaniniwalaan nila kasi komportable sila sa mali nilang paniniwala. Yun ang matindi eh. Komportable tayo sa mali nating paniniwala. Yun ang masakit. Bakit hindi ka komportable sa tamang paniniwala? Bakit iba yata ang comfort mo? Mas komportable kang gumawa ng mali kaysa maging komportableng gumawa ng tama. Di mo ba alam parehong paniniwala yun? Halimbawa na lang, ang mga Israelita sa Numbers chapter 13, verse 25 to 33. Sa Numbers chapter 13, verse 25 to 33, kitang-kita nila ang kanilang sarili. Ang tingin nila sa kanilang sarili ay parang tipaklong, sabi ng Numbers 13:33. Sabi sa verse 31, hindi natin kaya yan. Hindi natin kaya yan. Kasi para tayong tipaklong sa kanila. Para tayong tipaklong. Di natin kaya yan, sabi ng verse 31. Biro mo, lagi nilang sinasabi, hindi natin kaya. Nung nakita nila ang promised land, nung kanilang ay talagang kanilang tiniktikan ang lugar, tiniktikan nila ang lupang pangako, kitang-kita nilang napakaganda yung lugar, masagana kung sa masagana. Imagine mo yan, yung isang piling ng tinatawag na grapes. Mga kapatid, ilang tao, 2 tao ang bubuhat sa isang piling. I-imagine nyo ba yung isang piling ng saging? Yung isang buwig ng saging? Ilan ang bubuhat nun? Pero kahit gaano kaganda ang lupang pangako, ang tingin nila sa sarili nila, nang makita nila ang mga nakatira doon, ang atras agad ang isip nila. Kasi ang paniniwala nila, sila ay pawang tipaklong. Ito po, matindi ang taong tumatanggi ng kanilang responsibilidad. Tingin nila sa sarili nila, maliit sila. Tingin nila sa sarili nila, wala silang kakayanan. Tingin nila sa sarili nila, lagi nilang pinapalusot. Lagi silang nagpapalusot sa kanilang mga gawa. Hanggang kailan ka ganyan? Unang bungad pa lang ng salita ng nanay mo, nangangatwirang ka na. Itong sinasabi ko to sa iyo ngayon, sa mensahe na ito ngayon, nangangatwiran ka na. Hindi naman kami pare-pareho ni Pastor Dong eh. Di tayo pare-pareho, pero pare-parehong Diyos meron tayo. Pare-parehong Kristong nabuhay na mag-uli ang ating pinaniniwalaan. Bakit hindi pare-pareho ang blessing natin? Kasi ang totoo dyan, mayroong kinalaman ang ating container. May kinalaman ang ating sisidlan. Di tayo pare-pareho ng sisidlan. Di tayo pare-pareho ng spirit na dala-dala. Kaya nga hinihimok kita, hinihila kita, dinadala kita. Kaya nga hinihila kita pataas para ikaw ang maniwala. Huwag mo akong hilaing maniwala sa iyo. Ang malungkot, ako pa ang pinapaniwala mo. Mas tingin mo yung kalagayan mo okay, pero ang bunga naman at resulta naman hindi naman makita. Okay sa tingin mo, pero habang nakikita ko yung bunga, di naman sulit. Doon sa mga namumunga, inggit na inggit ka. Doon sa mga namumunga, ikaw pa yung maraming sinasabi sa mga mabungang tao.
Di mo makita-kita ang sarili mo, paano mo i-improve? Lalo mong hinihila ang iba. Ito yung mga crab mentality. Ito, paano nga mababago pag di napihit ang puso mo sa pinapagawa ng Diyos? Di natin kaya yan, sabi ng Numbers 13 verse 31. Di natin kaya yan. Habang nakikita nila ang mga hamon sa buhay, habang nakikita nila ang kanilang mga kinakaharap na pandemic, kinakaharap na problema, ang tingin nila, maliit sila, yun ay higante. Katindi, no? Ang paniniwala nila, maliit sila. Ang paniniwala nila, wala silang magagawa. Ang paniniwala nila, kapos sila. No? Sabi nila, mas malakas sila sa atin. Sabi ng verse 33. Sabi nila, mas malakas sila sa atin sa verse 31. Sabi nila sa Numbers 13:31, mas malakas sila sa atin. Alam mo ba, gusto kong makita mo to. Pag ikaw, babagal-bagal, maaapektuhan talaga ang inheritance mo. Pag ikaw babagal-bagal, maaapektuhan talaga ang portion mo. Pag ikaw ay hindi tatayo ngayon, di ka mag-uumpisang tumayo ngayon, huwag mo isiping huli na. Hindi po totoo yan. Wala pong huli. Pagkasama mo ang Diyos. Walang huli. Pagkasama mo ang Panginoong Hesus. Huwag mong titingnan na higante yung nasa harap mo. Huwag mong titingnan na mas malakas sila kaysa sa iyo. Huwag mong titingnan na para kang pipitsugin. Huwag mong titingnan kasi lagi kang nakalingon sa harap. Yung harap mo namang kinakaharap mo. Lagi kang nakalingon sa likod. Yung lagi kang nakalingon sa iyong sarili na napakaliit mo. No, no, no. Sabi ng Panginoon, you are more than conquerors. Sabi ng Panginoon, higit ka sa mananagumpay. Kasi nakita nilang may mga higante doon. Sa chapter 13, verse 32. Nakita nila yung future nila. Nakita nila yung future nila, yung bukas nila, may mga higante doon. Wala po tayong kanila. Ang tanong ko sa iyo, ba't di mo nakita yung magagawa ng Diyos sa buhay mo? Bakit ang tingin mo, lagot tayo dyan? Yari tayo dyan? Bakit ganyan ka tumingin? No, 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 no. From now on, you have to say that to yourself. Ganito ka tumugon. Huwag kang tumugon na kawawa naman ako. Huwag kang tumugon na kawawa naman ako. Kasi merong tumubos sa iyo. Merong tumubos sa iyo. May nagsabi sa iyo sa salita niya. No? Mayroong nagsasabi sa iyo sa verse 3 ng Numbers chapter 14. At bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupaing ito upang tayo mabuwal sa taba? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging mga huli. Mga huli, hindi ba't magaling sa atin? Magaling sa atin na tayo magbalik sa... Di ba mas mabuti sa atin na tayo magbalik sa Ehipto? Paatras. Hindi, mayroong Panginoon tayo. Merong Panginoon tayo. Laging ganitong ating isipan, biktima. Laging isipan natin, ayaw nating tumayo na tayo ay victor. Tinawag tayong victor. Pinaupo tayong kasama ni Kristo Jesus. Tayo ay kasamang mananagumpay na kasama niya. Ano po bang pwedeng makapaghiwalay sa atin? Kung nagmamahal kang totoo sa Diyos na kilala mo. Sa Kristong nabuhay na mag-uli. O kaya nga mga kapatid, kailangan huwag tayong iiyak-iyak na kung saan ay talagang ang tugon natin ay awawa tayo sa ating sarili.
na ang tugon natin, sabi ng Numbers chapter 14 verse 1, paningin at ang buong kapisanan ay naglakas ng kanilang tinig at humiyaw at ang bayan ay umiiyak ng gabing yaon. Umiiyak. Anong iyak? Iyak ng awa sa sarili. Iyak ng awa sa sarili. May maraming iyak, mga kapatid. No? Maraming iyak. Alalahanin mo. Sabi ng Psalms 56 yata yon, verse 8, na iniipon ng Diyos ang ating mga luha sa isang bote. At ang luha nun ay katumbas, ay korona. Mga kapatid, anong klaseng iyak, luha, mayroong kang tumutulog sa mata mo? Luha ba ng awa? Hindi yan iipunin ng Diyos sa mga bote. Luha ng awa sa sarili, hindi yan iipunin ng Diyos. Ang luha na uhaw sa Diyos, luha na gutom sa Diyos, luha na para sa mga ligaw na kaluluwa, luha sa mga taong nalalaglag sa kasalanan, ang iniipon ng Diyos na iligtas ang mga taong yan. Yan ang luha na iniipon ng Diyos. O kaya makikita mo, binabanggit ng salita ng Diyos, mga kapatid, na ang Bible po talaga napakahalaga. Kaya nga, lagi silang naninisi sila. Lagi na lang sila nagre-reklamo kay Moses at kay Aaron. Nandoon na sa Numbers chapter 14 verse 2, all the son of Israel grumbled against Moses and Aaron. The whole congregation said to them, lagi na lamang blaming spirit, lagi na lamang, mga kapatid, puro reklamo, puro na lang sakit, puro na lang hinanakit, puro palagang bilang na bilang. Laging sinasabi, buti pang namatay na lang kami doon sa Egypt, kaysa dito kami mamamatay. Dinala mo ba kami rito para ganito, hatulan kami ng ganito? Nandoon sa isipan nila na hinahatulan sila. Di man lang nila makita-kita na ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Egypt, na magdadala sa kanilang sa lupang pangako. Lagi nilang tinatanong, why has the Lord brought us here? No, para mamatay? Para mamatay? Para maging duhagi? Ha? Why? Why is the Lord bringing us into this land? To fall by the sword? Para ba kami mapahamak? Yan yung sabi ng Numbers chapter 14, verse 3. Tanong nila ganun. Na-imagine nyo ba kung anong kalagayan nito? Makikita nyo po ba sa pandemic na ating kinakaharap ngayon? Ano ang isipan natin? Saan nakapihit ang ating puso? Saan nakakiling ang ating isip? Nakakiling ba ang ating isip sa pangako ng Diyos? Nakakiling ba ang ating isip sa pangako ng tao o ng politiko? Nakakiling ba ang ating paniniwala sa Diyos o nakakiling sa politiko? Nakakiling sa mayayamang tao? Nakakiling sa magagawa ng tao kaysa magagawa ng Diyos? Saan tayo sa dalawa? Lahat yon ay mabuti. Pero alin ang mas tama? Alin ang mas tama? Kaya lagi, as a sign ng kanilang pagtanggi kay Moses at kay Aaron, sabi sa Numbers 14 verse 3, sabi doon na nagsabi-sabi, nagkwentuhan sila, so let us appoint a leader and return to Egypt. Anong ibig sabihin yan? Let us appoint a leader. Gusto nilang palitan ang binigay ng Diyos.
Gusto nilang alisin ang nilagay ng Diyos sa kanila. Gusto nilang alisin si Moses. Gusto nila dahil sa kanilang di pagpapaniwala, dahil sa kanilang pag-reject sa salita ng Diyos. Alam mo minsan, yung tatanong mo minsan, ba't siya pang naging nanay ko? Ba't siya pa? Ba't si Moses pa? Ba't siya pang naging tatay ko? Kung di sana siya ang tatay ko, di sana ganito ang buhay ko, di sana ganito, kung di sana siya ang pastor ko, kung di sana siya, di sana ganito ako, si Pastor Dong na lang sana, si Pastor ganito na lang sana. Mga kapatid, hindi si Pastor Dong o sino mang pastor, may malaking kang kinalaman kung kanino nakakiling ang spirit mo, kanino nakakiling ang puso mo, kanino nakapihit ang iyong buhay, sa Diyos ba o sa tao o sa lakas ng taong may hangganan. Kaya sabi niya, mas mabuti pang balik tayo sa Egypt. Ayaw nilang harapin ang kanilang hamon sa buhay. Ayaw nilang harapin ang kanilang mga kinakaharap sa buhay. Ayaw nilang harapin na kasama ang Diyos. Kung ako'y ikaw, hawakan mo yung sinasabi ng Diyos sa iyo. Hawakan mo yung sinasabi ng Diyos sa iyo. Paniwalaan mo talagang buong buo yan. Kasi may kasiguruhan sa piling ng Diyos. May katiyakan sa piling ng Diyos. Oh, hallelujah. Huwag mong tagihan na harapin ang hamon mo sa buhay. Huwag mong tagihan yan. Kahit dito may kita niyo po, manganganib ang future mo. Yan ang letter A. Kapag di mo tinayuan ang salita ng Diyos. Tumingin ka sa sarili mo na mayroon kang awa sa sarili kaysa tumayo sa kalooban ng Diyos. Meron kang paninisi na sa halip na magsisi. Meron kang kasakitan, lagi ka na lang nasasaktan. Sa halip na tanggapin mo na isayang pag-stretch sa buhay mo, pagbatak sa buhay mo, pagbunot sa buhay mo, pagbinat sa buhay mo, paghatak sa buhay mo, para mahatak ka pataas. May nanganganib ang future mo dahil ang tingin mo ay hinatulan ka para ikaw ay maging kawawa sa buhay. Marami kang tinatanong, kaya manganganib ang future mo. Huwag mong itakwil mo talaga yan. Stand up to be a victor. Because God is with you. Stand up. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo Jesus. You are more than conquerors. You are more than conquerors. Because Jesus won the crown for you. Jesus won it for you. Ang Panginoong Hesus nagtagumpayan para sa iyo. Kaya nga makikita mo, yan yung kapag hindi ka tumayo sa pagiging lagi kang nakapihit sa kahapon mo, at hindi ka nakapihit sa salita ng Diyos, manganganib ang future mo. Pangalawa, pag ikaw ay laging letter B, pag ikaw laging nakatayo, nakapihit, nakatingin, nakatuon sa kahapon mo, manganganib ang portion mo. Manganganib yung para sa iyo. Sabi ng Numbers chapter 14 verse 20. Sabi niya, so the Lord said, I have pardoned them according to your word. Sabi niya kay Moses, pinatawad ko na sila ayon sa sinabi mo. Diba? Kasi pag may ginagawa itong mga Israelita na mahal ni Moses, Lord, isama mo na lang ako. Laging sinasabi ni Moses yan.
O anong sasabihin nila, Lord? Kung ikaw ang Diyos nila, anong sasabihin ng mga di mananampalataya? Anong sasabihin nila ng mga di mananampalataya na ikaw ang Diyos na nagpapahamak? Ikaw ang Diyos na walang isang salita. Ikaw ang Diyos. Kaya ang Diyos nagbabago ang isip dahil sa may taong tumayo. So ngayon, kinausap siya ng Diyos, kinausap ni Moses ang Diyos at ang Diyos nagsalita sa kanya. At sabi ng Diyos, I have pardoned them according to your word. Ginalang ng Diyos yung salita ni Moses. Napakahalaga talaga na may tumatayo. Napakahalaga talaga. Pero ito ang sabi, ang kondisyon ng Panginoon sa verse 21, sa Numbers chapter 14. But indeed, as I live, all the earth will be filled with the glory of the Lord. All the earth, mapupuno ng kaluwalhatian ang earth. Mapupuno talaga. Pero ito, verse 22, surely all the men who have seen my glory and my signs, lahat ng mga nakatikim, nakakita ng kaluwalhatian ko at nakatikim ng aking mga kababalagan at himala na aking pinakita sa kanila doon sa Egypt at doon sa kasukalan o sa wilderness, yet have put me to the test these 10 times and have not listened to my voice. Hinahamon nila ako. Kanila akong hinamon. Kanila akong ganito. Kanila ako laging hinahamon. Verse 23, shall by no means see the land which I swore their fathers. Tingnan mo, kapag lagi tayong nakapihit sa ating kahapon, lagi tayong nakareklamo, lagi tayong nagkahatulan, nakita mo ang kanyang kaluwalhatian, natikman mo ang kanyang himala, natikman natin ang signs and wonders. Pero ang sabi ng Diyos sa kanila, yes, natikman nila, sa kanilang lagi akong kanilang paghamon lagi nila sa akin. Kahit natikman nila, di nila maaapakan ang ipinangako ko sa kanila. Alam mo, posible palang matikman natin ang himala. Posible pala na gumaling tayo, pero hindi garantiya na makakarating tayo talaga doon sa ipinangako niya. Kasi bakit? Nung gumaling ka, di ka naman nagpatuloy na luwalhatiin siya. Bagkus lagi mo pa siyang nilagay sa alanganin. Di mo man ipinipresenta ang Diyos kahit kanino. Di mo naman siya ipinakilala. Nang yumaman ka lang ngayon once, yumaman ka minsan, di mo naman siya pinagpatuloy. Di pala garantiya na yumaman ka ngayon, tuloy-tuloy kang yayaman bukas. Tama talagang sinabi niya rin kay Solomon eh. Si Solomon, sabi niya sa 1 Kings chapter 11, sabi doon kay Solomon, O Solomon, sa panahon mo, hindi ko i-divide ang iyong kaharian dahil kay David. Dahil sa iyong amang si David. Pero sa susunod mong lahi, mararanasan nila dahil sa kasalanan mo, dahil sa hinamon mo ako, dahil sa hindi mo pagsunod sa akin. Pero ang susunod mong lahi ay makikita nilang sila'y maghihiwa-hiwalay. Sunod mong lahi ay mahahati ang iyong kaharian. Pero hindi ko ipaparanas sa iyong panahon. Di nga naranasan ni Solomon sa kanyang panahon. Pero nung magkaanak siya, yun ang bangungot. The same thing. Itong Numbers, makikita nyo po sa Numbers chapter 14, verse 20 to 23. Natikman nyo ang kaluwalhatian, natikman nyo ang aking mga kamay at signs and wonders. Natikman nyo, nakita nyo, natikman nyo pa. Pero dahil sa hindi nyo pagsunod sa akin, dahil sa hindi nyo pagpapatuloy na gumalaw sa gusto kong galaw, sa aking paraan, nakikita nyo lang, pero hindi nyo maaapakan ang ipinangako ko. Matindi to. Kahit sa panahon na to, kaya nung dumating ang pandemic na to, kung ano-ano ang atin, pero ang dami talaga, gagaya na nagpatotoo kanina. Kung kailang, alam mo si Ate Evelyn, masunurin talaga yan eh. Masunurin talaga yan.
Grabe, masunuring mag-ina yan. Oh, hallelujah. Kaya kumbinsihin mo pa si Marlon na sumunod talaga sa Diyos. Ibigay talaga yung karangalan na dapat sa Diyos. Mga anak, ibigay talaga yung karangalang dapat sa Diyos. Para hindi po manganganib ang portion natin. Talaga po, grabe ang Bible. Grabe po kung mangarap ang Diyos sa iyo. Kaya nga, mga kapatid, tuloy natin tong salita na to. Tuloy natin tong message na to sa mga susunod na araw. Abangan nyo to. Kanino ba napihit ang puso mo? Saan ba nakakiling ang isip mo? Pihit at nakakiling ka kanino? Oh, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Oh, salamat Lord sa mga mensahe. Salamat po sa biyaya ng mga salita mo. Salamat, salamat, salamat. Oh, Jesus, sa pag-ibig mo. Oh, ikaw ang Diyos na may tapat na salita. Na ang mga salita mo iyong tutuparin. Na ang mga salita mo ay iyong gagawin sa amin. Lord, patawarin mo kami sa aming pagsasalansan. Patawarin mo kami sa aming pagdududa, pagdadalawang isip. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas. Nagbabalik loob kami sa iyo, Panginoon. Oh, change our mind, change our heart, change our very being. Pihit mo ang aming puso sa iyo. Pihit po ang aming buhay sa iyo. At loobin mo na ang buhay na ito'y maging kalugod-lugod sa iyo. Maraming buhay ang maaabot. Marami ang buhay ang maaayos. Marami ang buhay na makakatagpo mo. Salamat, Panginoon. Salamat sa dugo mo. Salamat sa buhay mo. Salamat, Holy Spirit, na pag-abot mo sa amin. Salamat. Come to me, my beloved child. Speak to me, I will listen to you. Come to me, my beloved child. I am here, I will heal broken heart. Come to me. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, di mo pinapahiya ang lumalapit sa iyo. Salamat, inaaangat mo, pinagpapala mong mga nananalig sa iyo. Lord, panalangin ko yung mga nagdududa, nagdadalawang isip. Bigyan mo sila ng pusong buo na maniwala sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon. O God, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga salita mo. Salamat, salamat. Purihin ka at sambahin. Purihin ka at sambahin. Salamat sa iyong mga salita. In Jesus' name. Amen.